Humarap si Vice President Sara Duterte sa House Committee on Appropriations para depensahan ang mahigit 900 milyong pisong panukalang budget ng kanyang tanggapan. Ang kanyang giit sa pagdinig, walang gastos ang gobyerno sa kanyang mga biyahe sa labas ng bansa. At sa isang panayam naman, pinuna ng Vice Presidente ang binuong Independent Commission for Infrastructure ni Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Tina Pangiliban Perez. Lusot kaagad sa House Committee on Appropriations ang mahigit 902 million pesos na panukalang budget ng Office of the Vice President, alinsunod ito sa tradisyon ng Kamara na pagbibigay ng parliamentary courtesy sa OVP. Sa kabila niyan, pinagbigyan ng 2 miyembro ng Makabayan Bloc na makapagtanong kay Vice President Sara Duterte. Naungkat ang tungkol sa confidential funds ng OVP, partikular ang notice of disallowance para sa mahigit 73 million pesos noong 2022. Ano po ang paliwanag doon sa nakapamahagi na kayo ng mga sinasabing reward money noong December 13 pa lamang, samantalang hindi pa po lumalabas ang pera ng confidential funds? At ayon sa investigasyon ay 1,322 out of 1,992 names in the OVP ARs submitted to the PSA have no birth records. So kasama po dito yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, meron pang Shell Jokno. The subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss defense strategy. Number 3, I cannot discuss intelligence operations and cannot explain how intelligence operations are done without compromising national security. Kaugnay naman ng mga biyahe niya sa ibang bansa, iginiit ng bise na walang ginamit na pondo ng bayan at lahat daw ay may travel authority mula sa Office of the President. No public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels in the Office of the Vice President. So if you can see in the breakdown of the budget of travel for Office of the Vice President, you can see that there was a zero amount for the Vice President. Paano po pinopondohan yung pagpunta, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? The total for 9 trips for both the security and OVP personnel is 7,473,887.70. Pero ang gastos para sa kanyang security, Ang merong charge sa Office of the Vice President ay yung security at decision yon ng Armed Forces of the Philippines kung magpapadala, ilan at kung sino. babiyahe ulit ang bise ngayong buwan para dumalo sa pagtitipon sa Japan. Pagamat lusot na sa House Committee on Appropriations ang panukalang budget ng OVP, pwede pa rin itong busisiin ng mga kongresista sa plenaryo. Pero ang sasagot na sa mga tanong, mga opisyal na ng komite. Sa gitna ng pagdinig, may tinanong ang bise kay Kabataan Party List Representative Rene Co. Magpinsan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Zaldico? I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Si Representative Elizalde Co, ang dating chairperson ng House Appropriations Committee na umano'y nasa likod ng lagpas 13 billion pesos na insertions sa national budget noong 2025 ayon kay Representative Toby Chanco. Bumuo na ang Pangulo ng Independent Commission for Infrastructure para imbestigahan ang mga anomalya sa mga flood control project at iba pang infrastructure projects.
Banat dito ng pangalawang Pangulo. Ano pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Sabi ng bise, alam naman na raw ng Pangulo ang nangyayari, kaya dapat noon pa raw, inaksyonan na niya ito. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari, tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan, mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng kung anong komisyon yan? Aaksyonan mo kasi kaagad dapat yan eh. Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Di ba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng palasyo at ni House Speaker Martin Romualdez ukol dito. Natanong din ng bise, kaugnay ng kondisyon ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maayos naman daw ang ama na huli niya nakausap sa telepono noong Biyernes. He's okay. Nag-usap kami about politics, nag-usap kami about flood control, nag-usap kami about love life niya. Sabi ng defense team ni Duterte sa ICC, not fit to stand trial o wala siya sa tamang kalagayan para humarap sa paglilitis. May problema na raw sa alaala ang dating Pangulo. Hindi na raw siya nakakakilala kahit ng ilang kaanak. Hindi na umano naiintindihan kung bakit siya nakadetine. At hindi na raw makabuluhang makalalahok sa legal na proseso laban sa kanya. Sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So antayin na lang natin yung mga experts. Both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.